Ang sigaw. Yun ang palaging gumigising kay Laura sa kalagitnaan ng gabi. Isang sigaw na walang tunog, isang sigaw na nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na nagmumula sa isang alaala na pilit niyang tinatakasan. Ang malamig na tubig, ang maliliit na kamay ng kanyang kapatid na kumakapit sa kanya, ang mga matang nanlalaki sa takot, ang bibig na bumubuka pero walang boses na lumalabas, at ang pagsisisi, ang walang katapusang pagsisisi na bumabaon sa kanyang dibdib na parang isang punyal. Napabalikwas ng bangon si Laura, habol ang kanyang hininga, pawis na pawis ang kanyang noo, at ang tibok ng kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayong tumatakbo para sa buhay nito. Kinapa niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Panaginip lang. Isang masamang panaginip na paulit-ulit na dumadalaw. Inilibot niya ang kanyang paningin sa maliit na kwarto. Malinis. Simpleng-simple. Malayo sa karangyaan ng bahay na pinagsisilbihan niya ngayon. Ito ang unang gabi niya sa mansyon ng mga Antunes at pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa isang ibang mundo. Maingat siyang tumayo at lumapit sa bintana. Mula doon, tanaw niya ang malawak na hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang mansyon ay parang isang natutulog na higante, tahimik at nakakatakot. Ang katahimikan dito ay iba. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikan na mabigat, may tinatagong lumbay. Kailangan ko ang trabahong ito. Bulong niya sa sarili. Pinipiga ang kanyang mga kamay. Para kay inay, para sa pamilya ko. Ito ang mantra niya. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang bawat araw, para labanan ang mga multo ng kahapon. Kinabukasan, maagang nagsimula si Laura. Ang unang araw niya ay puno ng mga tagubilin, ngunit ang pinakamatagal niyang kausap ay si Ma'am Isadora, ang private nurse at yaya ng nag-iisang anak ni Sir Fernando. Si Isadora ay isang babaeng may perpektong ngiti at mga matang hindi ngumingiti. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Ang bawat salita ay malumanay. Pero may kakaibang lamig sa kanyang presensya na nagdulot ng kaba kay Laura. Ang priority sa bahay na ito, Laura, ay si Benicio. Sabi ni Isadora habang naglalakad sila sa pasilyo na puno ng mga mamahaling painting. He's a very sensitive child. Kailangan niya ng tahimik na kapaligiran. Tumangulang si Laura na ikwento na sa kanya na ang bata, 6 na taong gulang, ay bingi. Ipinanganak itong walang kakayahang makarinig. Pumasok sila sa isang playroom na kasing laki ng buong bahay nila sa probinsya. Sa gitna, nag-iisang naglalaro ng building blocks ang isang batang lalaki. Maliit ito para sa edad niya. May maputlang balat at malalaking mga mata na puno ng lungkot. Si Benicio, hindi man lang nito naramdaman ang pagdating nila. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Ang buong mundo niya ay nakasentro sa mga laruang nasa harap niya. Benicio, malamig na tawag ni Isadora. Walang reaksyon ng bata. Lumapit si Isadora at marahang hinawakan ang balikat nito. Nagulat si Benicio at napaurong, parang isang mailap na hayop. Nang makita niya kung sino iyon, bahagya siyang ngumiti. Isang nangiting pilit na hindi umabot sa kanyang mga mata. "This is Laura, your new helper," sabi ni Isadora. Tumingin sa kanya si Benicio. Tinitigan siya ng mga mata nitong tila nakakakita ng kaluluwa. Ngumiti si Laura, isang tunay na ngiti. "Hello, Benicio." Biglang nagbago ang ekspresyon ng bata. Mabilis siyang lumingon kay Isadora, naabala sa pag-aayos ng kwelyo ng sariling damit. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Laura. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay, ikinuyom ito, at marahang ipinukpok sa gilid ng kanyang ulo, malapit sa kanyang tainga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng isang pagsamong hindi kayang isatinig. Isang kislap lang iyon, isang segundo. Pero para kay Laura, ang segundo na yon ay bumagal at tumigil. Ang imahe ng bata, ang mga matang nagmamakaawa,
Ang maliit na kamao na tumatama sa kanyang sentido ay tila sinunog sa kanyang isipan. Ito ang sigaw na walang tunog. Ah, iyan. Biglang sabi ni Isadora na nahuli ang tingin ni Laura. Ang boses niya ay naging matamis na may bahid ng pagkainis. Huwag mo na lang pansinin. He gets a little dramatic sometimes. Paraan niya yan para makuha ang atensyon. Hinawakan ni Isadora ang balikat ni Benicio at sa isang iglap nawala ang lahat ng emosyon sa mukha ng bata. Muli itong yumuko, kinuha ang isang piraso ng building block at ipinagpatuloy ang paglalaro na para bang walang nangyari. Ang pinto ng kanyang mundo ay muling nagsara at naiwan si Laura sa labas. Tulala. Ganoon po ba? Iyon lang ang nagawa ni Laura na sabihin. Oo, sagot ni Isadora, inaakay na si Laura palabas ng playroom. Ang sabi ng mga doktor, kailangan niyang matutunang i-handle ang kanyang frustrations, kaya hinahayaan lang natin siya. It's part of his therapy. Tumango si Laura, pero ang kanyang isip ay naglalakbay. Therapy? O pagpapabaya? Ang mga mata ni Benicio ay hindi nagsisinungaling. Iyon ay hindi drama. Iyon ay takot. Iyon ay sakit. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas na parang isang panaginip para kay Laura. Naglinis siya ng mga bintanang salamin na mas makintab pa sa kanyang kinabukasan. Nag-vacuum ng mga carpet na mas malambot pa sa kanyang mga pangarap. Ngunit sa bawat sulok na kanyang tinitingnan, ang mukha ni Benicio ang kanyang nakikita. Gabi. Muli siyang nasa kanyang maliit na kwarto. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na lang mabigat. Ito ay nakakabingi. Ito ay puno ng mga tanong na walang sagot at ng sigaw na walang tunog. Hindi siya mapakali. Hindi siya makatulog. Binuksan niya ang luma niyang maleta para kunin ang rosaryo ng kanyang ina. Umaasang ang pagdarasal ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Habang hinahalungkat niya ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga daliri, ay may nasagi na isang bagay na matagal na niyang hindi nahahawakan. Isang maliit, lumang libro. Dahan-dahan niya itong inilabas. Ang pabalat ay malambot na sa kalumaan at ang mga dulo ng pahina ay nakatupi. Sa pabalat, nakasulat ang mga salitang Basic Filipino Sign Language. Isang agos ng alaala ang bumalik sa kanya. Ang tawa ng kanyang bunsong kapatid. Ang kanilang mga kamay na sabay na gumagawa ng mga senyas, sinusubukang mag-usap sa isang sekretong wika. Isang wika na hindi niya binigyan ng sapat na pansin. Isang wika na sana ay nagligtas dito. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa luma at naninilaw na pabalat ng libro. Ang pagsisisi ay muling bumalik, malamig at matalim. Minsan na siyang nagpabaya. Minsan na siyang hindi nakinig sa isang sigaw na walang tunog at ang kabayaran ay isang buhay. Niyakap niya ng mahigpit ang libro. Ang mga imahe ay naghalo sa kanyang isipan. Ang kamay ng kanyang kapatid na nawawala sa tubig at ang kamao ni Benicio na tumatama sa kanyang ulo. Dalawang magkaibang eksena, ngunit may iisang mensahe. Huminga siya ng malalim at sa pagbuga ng hangin, kasamang lumabas ang takot at alinlangan. Ang pumalit ay isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi na siya ang babaeng natatakot. Hindi na siya ang babaeng tatayo lang at manunood. Ang librong hawak niya ay hindi na lang isang alaala ng kabiguan. Ito na ngayon ang kanyang sandata. Ito ang kanyang pangalawang pagkakataon. Hinaplos niya ang pabalat. Ang mga daliri niya ay binabaybay ang pamagat na hindi niya nakikita sa dilim. Isang pangako ang nabuo sa loob ng kanyang puso. Isang panatang binitawan niya sa harap ng multo ng kanyang kapatid at sa imahe ng isang batang lalaki na may malulungkot na mata. Siya ang makikinig. Siya ang titingin. Siya ang uunawa. Mahigpit niyang hinawakan ng libro. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namumuti. Hindi ngayon. Bulong niya sa katahimikan ng kwarto. Hindi na ulit.
The numbers are unacceptable. I want revised projections on my desk by 8 a.m. tomorrow. Everyone is dismissed. Ang boses ni Fernando Antunes ay malamig. Parang bakal na humahampas sa katahimikan ng boardroom. Walang sino mang nangahas na umimik. Isa-isang tumayo ang mga board members, mga dekalibreng executive na ngayon ay parang mga estudyanteng napagalitan at tahimik na lumabas ng silid. Naiwan siyang mag-isa, ang hari sa kanyang kaharian ng salamin at bakal. Dito, sa tuktok ng Antunes Tower, siya ang may control. Ang bawat galaw, bawat numero, bawat desisyon ay dumadaan sa kanya. Ang kanyang salita ay batas. Ang kanyang mga kamay ay kayang magpatayo ng mga gusali at magpabagsak ng mga kumpanya. Ngunit ang mga kamay na ito, na napakalakas sa mundo ng korporasyon, ay tila walang silbi sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang biyahe pa uwi ay isang pamilyar na ritual. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan na parang mga naghahabulang bituin sa bintana ng kanyang mamahaling sasakyan, ngunit hindi niya ito nakikita. Ang kanyang isip ay nasa trabaho pa rin. O marahil, sinusubukan niyang panatilihin ito doon. Mas madaling problemahin ang milyon-milyong pisong nawawala kaysa sa isang katahimikang naghihintay sa kanya sa bahay. Bumukas ang dambuhalang gate ng mansyon, pumasok ang sasakyan at huminto sa harap ng pinto na mas malaki pa sa pinto ng isang simbahan. Ang bahay ay naliligo sa liwanag, ngunit ang liwanag ay malamig. Malaki ito, pero walang buhay. Isa itong magandang hawla, isang monumento ng kanyang tagumpay, at sa isang banda, ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Pagpasok niya, sumalubong sa kanya ang inaasahang katahimikan. Si Isadora ay naroon na, naghihintay sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang puting uniforme ay perpektong naplansa. Ang kanyang nangiti ay perpektong ensayado. Good evening, Sir Fernando. Bati nito. Kumain na po ba kayo? I ate at the office. Maikling sagot niya habang hinuhubad ang kanyang coat. How is he? Hindi na niya kailangang banggitin ang pangalan. Sa bahay na ito, iisa lang ang siya. Benicio had a very productive day, sir. Ulat ni Isadora, ang boses ay puno ng profesional na sigla. We continued with his sensory stimulation exercises. His progress is stable. He was very calm today. Tumango si Fernando. Ito ang mga salitang gusto niyang marinig. Productive, stable, calm. Parang isang business report. Malinis, simple, at walang komplikasyon. Walang emosyon. Tinatanggap niya ang mga ulat ni Isadora na parang quarterly financial statement nang walang pag-aalinlangan. Dahil ang pag-aalinlangan ay mangangailangan ng pagsisiyasat at ang pagsisiyasat ay mangangailangan ng oras at atensyon na hindi niya kayang ibigay o ayaw niyang ibigay. Good. Keep up the good work, sabi niya. Ang tono ay parang sa isang amo na kausap ang isang empleyado. Nagsimula na siyang umakyat sa hagdanan. Dumaan siya sa tapat ng playroom. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa siwang, natanaw niya ang kanyang anak. Nakaupo si Benicio sa sahig. Likod nito ang nakaharap sa pinto. Abala pa rin sa paglalaro ng building blocks. Mag-isa. Laging mag-isa. Isang saglit, tumigil si Fernando. Isang kirot ang dumaan sa kanyang dibdib. Sa pagitan nila ay may isang pader na hindi nakikita. Isang malalim na bangin na hindi niya alam kung paano tatawirin. Ang katahimikan ng kanyang anak ay isang salamin ng sarili niyang pagkukulang, isang paalala ng isang pangakong hindi niya natupad. Ang amoy ng kape, ang halakhak ni Elena, ang kanyang yumaong asawa. Ang sala nila noon ay puno ng mga libro at flashcards tungkol sa sign language. Masayang-masaya si Elena. Nakuha ko na, Nando. Ito ang sign para sa pamilya. Ipinakita nito ang senyas. Ang mga daliri nito ay gumagalaw ng may pagmamahal at pag-asa. Pero siya, pagod mula sa maghapong trabaho, ay umiling lang. Elena, ano bang napapala mo dyan?
Ang sabi niya, ang boses ay mas matalim kaysa sa kanyang intensyon. Tinutulungan ko ang anak natin, Nando. Ito ang magiging boses niya. Isang ugat ng inis ang gumapang sa kanya. Inis sa sitwasyon. Inis sa sarili niyang kawalan ng magawa. Itigil mo na yung pag-aaral mo ng walang kwentang lengguwahe. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Mga salitang pinagsisihan niya habang buhay. Ang kailangan ng anak natin ay ang pinakamagaling na doktor, hindi kamay na sumasayaw sa hangin. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Elena bago ito tumalikod. Iyon ang huli nilang pag-uusap. Kinabukasan, sa biyahe nito papunta sa isang speech therapist, nangyari ang aksidente. Napapikit si Fernando, pilit na iwinawak si ang alaala. Ang sakit ay nandoon pa rin. Sariwa na parang kahapon lang nangyari. Iyon ang dahilan. Iyon ang totoong dahilan kung bakit hindi niya kayang tingnan ang mga senyas, kung bakit mas pinipili niyang maniwala na sapat na ang mga therapy at stimulation. Dahil ang bawat galaw ng kamay ay isang paalala ng kanyang huling kabiguan sa babaeng pinakamamahal niya. Mabilis siyang tumalikod mula sa pinto ng playroom bago pa siya makita ni Benicio. Kailangan niyang takasan ang katahimikan na yon. Kailangan niyang bumalik sa ingay ng trabaho. Sir Fernando? Napatigil siya sa pag-akyat. Si Isadora pala, nasa likuran niya. Okay lang po kayo? I'm fine. Just tired. Malamig niyang sagot. Tumango si Isadora, pero hindi ito umalis. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha. By the way, sir, yung bagong katulong si Laura? Bahagyang kumunot ang noo ni Fernando. What about her? Medyo napapansin ko lang po. Sabi ni Isadora, maingat na pinipili ang mga salita. Tila masyado siyang mausisa pagdating kay Benicio. Kanina, nakita ko siyang kinakausap ang bata. I just want to ensure na nasusunod ang protocols para sa kapakanan ni Benicio. Isang butil ng hinala ang itinanim. Hindi galit, hindi akusasyon, kundi isang pag-aalala na nakabalat kayo. Hindi sumagot si Fernando. Tumango lang siya, isang senyales na narinig niya ito. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pag-akyat patungo sa kanyang opisina sa loob ng bahay, isang bagong iritasyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang katulong na masyadong pakialamera. Isa na namang bagay na kailangan niyang asikasuhin. Kinain ng gabi ang lahat ng tunog sa mansyon ng mga Antunes. Ang tanging liwanag sa maliit na kwarto ni Laura ay nagmumula sa screen ng kanyang cellphone, kung saan ang isang video ng isang babaeng masayang nagtuturo ng Filipino Sign Language ay paulit-ulit na umiikot. Kahit puyat, hindi niya ininda. Ang kanyang mga mata ay nakatutok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang ginagaya ang bawat senyas. Bulaklak, araw, kaibigan. Ang mga salita na walang tunog ay nabubuhay sa kanyang mga palad. Bawat senyas na natututunan niya ay isang hakbang palayo sa nakaraan, isang hakbang palapit sa isang batang lalaki na nakakulong sa kanyang sariling katahimikan. Kinabukasan, ang kanyang determinasyon ay nag-aalab. Habang naglilinis sa sala, palihim niyang sinisilip ang hardin kung saan naglalaro si Benicio. Si Isadora ay naroon, nakabantay na parang isang agila, kaya naghintay lang si Laura ng tamang pagkakataon. At dumating ito. Isang tawag sa cellphone ang natanggap ni Isadora. Tumayo ito at lumayo ng kaunti. Para sa privacy, ang likod ay nakaharap sa bata. Ito na ang pagkakataon ni Laura. Dahan-dahan siyang lumabas patungo sa hardin, may dalang isang baso ng tubig. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Lumapit siya kay Benicio na nakaupo sa damuhan at pinagmamasdan ang isang pulang gumamela. Umupo si Laura sa tabi niya. Maingat na hindi siya magugulat. Hindi siya nagsalita. Sa halip itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang ginawa ang senyas para sa bulaklak. Tumingin sa kanya si Benicio. Ang mga mata nito ay nagtatanong. Inulit ni Laura ang senyas. Pagkatapos ay itinuro ang pulang gumamela.
Isang kislap ng pagkilala ang dumaan sa mga mata ng bata. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Pagkatapos, sa isang paraan na tila alanganin pa, ginaya niya ang senyas ni Laura. Bulaklak. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Laura. Isang tunay at mainit na ngiti. At sa unang pagkakataon, nakita niyang ngumiti pabalik si Benicio. Hindi ito ang pilit na ngiting ibinibigay nito kay Isadora. Ito ay totoo. Umabot ito hanggang sa kanyang mga mata. At sa isang saglit, ang lungkot na bumabalot dito ay nawala. Ang sandaling iyon ay parang isang himala. Isang maliit na sinag ng araw sa isang madilim na silid. Naramdaman ni Laura ang isang kakaibang koneksyon sa bata. Isang pangunawa na hindi nangangailangan ng salita. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, ang ngiti sa mga labi ni Benicio ay biglang naglaho na parang binura. Napalitan ito ng pamilyar na takot. Mabilis niyang sinulyapan ang direksyon ni Isadora na abala pa rin sa pakikipag-usap sa telepono. Nang makitang ligtas sila, bumalik ang tingin niya kay Laura. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamadali. Nang isang pangangailangang hindi masabi, bigla niyang itinuro ang kanyang tainga. Paulit-ulit. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang senyas na parang may kinukuha siya mula sa loob nito at sinundan ng senyas para sa masakit. Isang ekspresyon ng pagkunot ng noo at pagpukpok ng hintuturo sa bahaging masakit. May bagay sa loob masakit. Napakunot ang noo ni Laura. May Benicio? Bulong niya. Kahit alam niyang hindi siya maririnig. May dumi ba sa loob? Umiling ng mabilis si Benicio. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na sa pagkatakot. Muli niyang itinuro ang tainga. Mas mariin ngayon. Para siyang nalulunod. Desperadong sumesenyas para sa tulong. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Laura. Ang alaala ng sigaw na walang tunog. Ang pagsisisi, ang lahat ay bumalik. Gusto mo bang tingnan ko? Malumanay niyang tanong, ginagamit ang pinakasimpleng mga salita at galaw. Tumango si Benicio, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tumingin siyang muli sa direksyon ni Isadora. Sandali lang, mabilis lang. Pangako ni Laura. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inangat niya ang kanyang kamay para hawakan ang ulo ng bata at silipin ang tainga nito. Ano ang ginagawa mo sa bata? Ang boses ay malamig, matalim, at biglaang sumulpot mula sa kanyang likuran. Napatalon sa gulat si Laura. Si Benicio ay napaurong na parang napaso. Ang takot ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Nakatayo doon si Isadora, parang isang anino na biglang nagkatawang tao. Ang cellphone nito ay wala na. Ang mga mata nito ay singkit, puno ng yelo. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. At ang nakikita ni Laura ngayon ay isang galit na hindi nito tinatago. Ma'am Isadora, ako po. Nauutal na sabi ni Laura. Mabilis na ibinaba ang kanyang kamay. Inaalam ko lang po kung... Inaalam ang ano? Putol ni Isadora sa kanya. Ang bawat salita ay may diin. Hindi ba't malinaw ang tagubilin ko? Huwag mong pakikialaman ng bata. I am his nurse. I know what he needs. Sino ka para hawakan siya? Kasi po, sumesenya siya. Desperadong paliwanag ni Laura. Sabi niya, may masakit sa tainga niya. Gusto ko lang sanang tingnan kung sumesenyas. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Isadora. Hinila niya si Benicio palapit sa kanya na lalong ikinatakot ng bata. Sinabi ko na sa'yo, dramatic ang batang yan. Gagawa't gagawa yan ng paraan para makuha ang gusto niya. At ngayon, ginagamit ka niya. Pero totoo po, nakita ko. Giit ni Laura, nararamdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang nakita mo ay yang gusto mong makita. Malamig na tugon ni Isadora.
Hinigpitan ng hawak sa balikat ni Benicio. Bumalik ka sa loob at gawin mo ang trabaho mo. Isa pang pagkakamali at sisiguraduhin kong sa kalye ka pupulutin. Ang banta ay malinaw. Walang paligoy-ligoy. Napatungo si Laura. Talunan. Ano ang labanan niya? Isa lang siyang katulong. Si Isadora ang pinagkakatiwalaan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang pamilyar na itim na kotse ang pumasok sa gate at huminto sa harap ng mansyon. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba si Fernando Antunes. Ang timing ay perpekto na parabang isang eksena sa isang pelikula na sinadyang maging trahedya. Nakita ni Fernando ang eksena sa hardin. Si Isadora na may hawak na nagpoprotekta kay Benicio na nakayuko sa takot at si Laura na nakatayo sa harap nila. Mukhang isang kontrabidang nahuli sa akto. Ang butil ng hinalang itinanim ni Isadora kagabi ay biglang umusbong at namulaklak sa isipan ni Fernando. What is going on here? Ang boses niya ay dumagundong sa hardin, puno ng awtoridad at hindi maitatagong galit. Mabilis na nagbago ang anyo ni Isadora. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabalisa at pag-aalala. Sir Fernando, thank goodness you're here, sabi niya. Ang boses ay nanginginig na para bang siya ang biktima. Kanina ko pa po sinasabihan si Laura na huwag guluhin si Benicio. Pinipilit niya pong hawakan ng bata. Hindi po totoo yan, sigaw ni Laura. Ang desperasyon ay nasa kanyang boses. Tumingin siya kay Fernando, nagmamakaawa. Sir, sumesenyas po si Benicio. May problema po sa tainga niya. Tumingin si Fernando mula kay Laura patungo kay Isadora, pagkatapos ay sa kanyang anak, na ngayon ay nagtatago sa likod ni Isadora, nanginginig. Ang nakita niya ay isang eksenang nagpapatunay sa sinabi ni Isadora. Isang katulong na lumalagpas sa kanyang limitasyon, isang nurse na ginagawa lang ang kanyang trabaho, at isang bata na naguguluhan. Ang alaala ng pag-uusap nila ng kanyang yumaong asawa, ang pagkamuhi niya sa mga senyas na hindi niya maintindihan, ang pagod mula sa trabaho, lahat ay nagsama-sama at sumabog bilang isang nakakabinging galit. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Laura. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo at apoy. Ang pasensya niya ay naubos na. Ang desisyon niya ay pinal. Get out of my house! Sigaw niya. Ang bawat salita ay isang latigo. You're fired! Ang mga salitang binitawan ni Fernando ay bumaon sa katahimikan ng hardin na parang mga batong ibinato sa isang tahimik na lawa. You're fired! Nakita niya ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Laura. Ang pag-asa ay naging gulat, pagkatapos ay sakit. Sinubukan pa nitong magpaliwanag. Ang mga salita ay nagkanda buhol-buhol sa kanyang bibig. Sir, pakiusap. Pakinggan niyo po ako. Si Benicio. Pero para kay Fernando, tapos na ang usapan. Ang kanyang pasensya, na manipis na dahil sa maghapong stress sa trabaho, ay tuluyan ng napigtas. Ayaw na niya ng komplikasyon. Ayaw na niya ng drama. Isadora, ihatid mo siya sa labas. Utos niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Tumalikod na siya. Isang malinaw na senyales na hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Hindi na niya nilingon pa si Laura. Narinig niya ang mahinang paghikbi nito habang inaakay palabas ng isa pang katulong. Narinig niya ang "Salamat po, sir" ni Isadora na may halong tagumpay. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Ang kanyang mga sapatos ay tumutunog sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Umakyat siya patungo sa kanyang opisina, ang kanyang santuwaryo. Inaasahan niyang mararamdaman niya ang kapanatagan, ang pakiramdam ng isang problemang nasolusyonan, ngunit wala. Ang dumating ay isang kakaibang bigat sa hangin. Ang katahimikan na dati niyang hinahanap-hanap ay tila naging mas malalim, mas nakakabingi. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan at tiningnan ang mga numero sa kanyang computer screen. Mga proyeksyon ng kita
mga stock market trends, ang mundong pamilyar sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon, ang mga numero ay parang mga dayuhang simbolo na walang kahulugan. Hindi niya maialis sa kanyang isipan ang eksena kanina. Ang desperadong mukha ni Laura, ang takot sa mga mata ni Benicio. Sumesenyas po si Benicio. May problema po sa tainga niya. Iwinaksin niya ang mga salitang iyon. Isang kasinungalingan. Isang palusot ng isang babaeng hindi marunong sumunod sa patakaran. Si Isadora, ang propesyonal. Siya ang may alam. Ngunit ang katahimikan ay patuloy na bumubulong. Ilang oras ang lumipas. Hindi na niya natiis ang bigat sa loob ng opisina. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Ang buong bahay ay tahimik na. Gabi na. Napadaan siya sa silid ni Benicio. Nakaawang ang pinto. Papatayin na sana niya ang ilaw nang may makita siyang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Benicio sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng kanyang walk-in closet. Akala siguro nito ay tulog na ang lahat. Akala nito ay nag-iisa na siya sa kanyang mundo. At doon, sa harap ng kanyang sariling refleksyon, nakita ni Fernando ang isang kilos na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Itinaas ni Benicio ang kanyang maliit na kamao. At marahan, ngunit paulit-ulit, ipinukpok niya ito sa gilid ng kanyang ulo, malapit sa kanyang tainga. Ang kanyang mukha sa salamin ay nakakunot, isang perpektong imahe ng sakit at pagtitiis. Iyon ang eksaktong senyas na idinitalya ni Laura. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Fernando. Hindi. Nagkataon lang. Isang pambihirang pagkakataon. Mabilis siyang umatras bago pa siya makita ng bata. Bumalik siya sa kanyang opisina, ngunit ngayon ay hindi na siya mapakali. Ang imahe ng kanyang anak ay nakatatak na sa kanyang isipan. Lumabas siya sa balkonahe para magpahangin. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng sarili niyang bahay. Sa ibaba, sa hardin na naliligo sa liwanag ng buwan, natanaw niya si Mang Lito, ang kanilang matandang hardinero na nag-aayos pa rin ng mga halaman kahit gabi na. Si Mang Lito ay matagal nang naninilbihan sa kanila mula pa noong nabubuhay si Elena. Gabi na, Mang Lito, bakit narito pa kayo? Tanong ni Fernando mula sa itaas. Tumingala ang matanda. Ang mukha nito ay kulubot na dahil sa panahon. Inaayos ko lang po itong mga gumamela, sir. Paborito po kasi ito ni Ma'am Elena. At kanina, napansin kong paborito rin pala ni Benicio. Isang saglit na katahimikan ang namagitan. Pagkatapos, sa isang boses na mahina ngunit puno ng kahulugan, nagsalita muli si Mang Lito na para bang kausap ang mga halaman. Sir, minsan, ang kailangan lang po ay tumingin. Hindi lang sa mata, kundi sa puso. Hindi sumagot si Fernando, pero ang mga salita ng matanda ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Tumingin, hindi lang sa mata, kundi sa puso. Iyon ang mga salitang madalas sabihin ni Elena. Bumalik siya sa loob. Ang pagdududa ay isa ng malaking halimaw sa kanyang isipan. Hindi na siya mapalagay. May isang puwersang humihila sa kanya patungo sa silid ng kanyang anak. Pumasok siya ng walang ingay. Si Benicio ay mahimbing nang natutulog. Ang mukha nito ay payapa. Ngunit kahit sa pagtulog, may bakas ng lungkot sa kanyang mga labi. Kinuha ni Fernando ang kumot at maingat na itinakip sa kanyang anak. Isang kilos na matagal na niyang hindi ginagawa. Habang ginagawa niya ayon, napansin ng kanyang mga mata ang isang gusot na papel sa sahig, bahagyang nakasilip sa ilalim ng kama. Dahil sa kuryosidad o marahil ay isang desperadong paghahanap ng kasagutan, pinulot niya ito. Idinilat niya ang papel. Ito ay isang drawing na gawa ng isang bata. Naroon ang isang stick figure na may malaking ulo at malungkot na bibig. Dalawang malalaking bilog ang mga mata. At mula sa mga mata na iyon ay may mga linyang bughaw, luha. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Fernando.
Sa gilid ng ulo ng stick figure, sa mismong lugar kung saan dapat naroon ang tainga, ay may isang galit na guhit. Isang makapal, madiin, at magulong guhit na ginamitan ng pulang Crayola. Para itong isang sugat. Isang sigaw. Isang pagsabog ng sakit na hindi mailabas sa anumang paraan. Nabitawan ni Fernando ang papel. Napatingin siya sa kanyang natutulog na anak. Pagkatapos ay binalik ang tingin sa brutal na imahe sa papel. Ang lahat ng kanyang katiyakan ay gumuho. Ang kanyang hatol kanina ay biglang naging isang malaking pagkakamali. Ang galit na naramdaman niya kay Laura ay unti-unting nagbago. Naging isang dambuhalang takot na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Takot para sa kanyang anak. Ang bigat ng pagkatalo ay parang isang malaking batong nakadagan sa dibdib ni Laura. Ang bawat damit na tinutupi niya at inilalagay sa luma niyang maleta ay tila mas bumibigat. Basa ng mga luhang hindi niya mapigilan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan niya ang sigaw ni Sir Fernando. "Get out of my house! You're fired!" Masakit. Pero ang mas masakit ay ang imahe ni Benicio, nagtatago sa likod ni Isadora. Ang mga mata ay puno ng takot. Nabigo na naman siya, katulad ng dati. May isang taong humihingi ng tulong, isang sigaw na walang tunog, at siya, sa pangalawang pagkakataon, ay wala na namang nagawa. Ang kasaysayan ay umuulit, at sa bawat pag-ulit, mas lalong tumatarak ang punyal ng pagsisisi sa kanyang puso. Wala na akong magagawa, bulong niya sa sarili. Pinupunasan ang mga pisngi. Sino ba naman ako? Isinara na niya ang maleta nang may marinig siyang 3 marahang katok sa pinto. Nag-atubili siya. Baka isa sa mga katulong pinapaalis na siya. O baka si Isadora para siguruhing aalis na talaga siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Mang Lito, ang matandang hardinero, may hawak na sombrero sa kanyang mga kamay. Ang mga mata nito, sa kabila ng kulubot, ay malinaw at puno ng isang bagay na hindi inaasahan ni Laura. Paniniwala. "Iha," mahinang sabi ng matanda, "naniniwala ako sa'yo." Ang simpleng mga salitang iyon ay tumagos sa pader ng pagkadismaya na itinayo ni Laura sa paligid ng kanyang puso. Bigla, ang mga luhang pinipigilan niya ay muling bumuhos. Pero, Mang Lito, pinalayas na po ako. Hikbi niya. Wala na po akong magagawa. Mayroon, sabi ni Mang Lito. Ang boses ay matatag. Pumasok ito sa kwarto at isinara ang pinto. "Alam kong may mali, Iha. Matagal ko nang napapansin. Mula nang dumating ang babaeng yan, nag-iba si Benicio. Dati, ngumingiti iyan kapag nakakakita ng paru-paro. Ngayon, parang laging may aninong nakasunod sa kanya. Laging takot." Ang mga salita ni Mang Lito ay parang gasolinang ibinuhos sa namamatay na baga sa puso ni Laura. Isang maliit na pag-asa ang muling umusbong. May isang taong nakakakita. May isang taong naniniwala. "Ano po ang gagawin natin?" tanong ni Laura. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Ngunit ngayon ay may bahid na ng determinasyon. Isang plano ang mabilis na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Isang planong desperado at mapanganib. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Mang Lito ng kwarto ni Laura. Naglakad siya ng may pagmamadali patungo sa hardin kung saan nagbabasa ng libro si Isadora, habang si Benicio ay tahimik na nakaupo sa di kalayuan. "Ma'am Isadora! Ma'am Isadora!" sigaw ni Mang Lito. Ang boses ay puno ng kunwaring pagkasindak. "May problema po sa likod. Yung sprinkler pumutok. Bumabaha na po doon sa may mga rosas." Napatayo si Isadora. Ang muka ay puno ng inis. "Ano, hindi ba trabaho mo yan? Hindi ko po kaya mag-isa, ma'am. Kailangan pong isara yung pinaka-main valve sa likod ng bodega. Baka masira po ang mga halaman ni Sir." Nagdadabog na ibinaba ni Isadora ang kanyang libro. Ang mga paboritong rosas ni Sir Fernando. Alam niyang magagalit ito kapag nasira ang mga iyon.
Walang kwenta. Bulong niya at mabilis na sumunod kay Mang Lito patungo sa likod ng mansyon. Ito na. Nakahinga ng maluwag si Laura mula sa kanyang pinagtataguan at mabilis, ngunit maingat, na tumakbo patungo sa hardin. Natagpuan niya si Benicio, mag-isang nakaupo, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nang makita siya nito, ang unang reaksyon nito ay takot. Umatras ito. Benicio, malumanay na tawag ni Laura. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Ginawa niya ang senyas para sa kaibigan. Tulungan kita. Nakita ni Benicio ang katapatan sa mga mata ni Laura. Dahan-dahan, tumigil ito sa pag-atras. Yung tainga mo, sabi ni Laura. Itinuturo ang sarili niyang tainga. Masakit? Titingnan ko lang. Pangako, mabilis lang. Nag-aalangan man. Dahan-dahang tumango si Benicio. Lumuhod si Laura sa harap niya. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Hinawakan niya ng buong ingat ang ulo ng bata at marahang iniharap sa kanya para masilip ang tainga nito. Noong una, wala siyang nakita. Ngunit habang inilalapit niya ang kanyang mukha, naamoy niya ito. Isang mabahong amoy, amoy ng impeksyon. Hinawi niya ng bahagya ang buhok na tumatakip sa tainga ni Benicio at ang kanyang hininga ay napigil sa kanyang lalamunan. Ang paligid ng tainga ng bata ay hindi lang basta pula. Ito ay nagnagna ng kulay dilaw at berde, mamaga at nanlalagkit. Ito ay isang sugat na halatang matagal nang pinababayaan, isang malinaw na ebidensya ng pagpapabaya at kalupitan. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa takot sa puso ni Laura. Galit para kay Isadora. Galit para kay Sir Fernando. Galit para sa isang sistemang nagpapahintulot na mangyari ito sa isang batang walang kalaban-laban. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang kamera. Sandali lang, Benicio. Kailangan ito ng papa mo na makita. Bulong niya. Nag-focus ang kamera. Click! Ang karumal-dumal na imahe ay maliwanag na ngayon sa screen. Tapos na, Mang Lito. Wala namang problema. Ang boses ni Isadora. Papalapit. Nanlaki ang mga mata ni Laura. Wala ng oras. Mabilis siyang tumayo. Hinalikan ang noo ni Benicio at bumulong, magiging okay ka na. Tumakbo siya. Hindi patungo sa kanyang kwarto para kunin ang maleta. Hindi patungo sa gate para sa isang tahimik na pag-alis. Tumakbo siya patungo sa main door kung saan natanaw niya si Fernando Antunes na kalalabas lang mula sa opisina nito. Ang mukha ay malamig at walang pasensya. Tila hihintayin nitong masigurong nakaalis na siya. Hindi na nag-isip si Laura. Ang tanging dala niya ay ang nag-aalab na galit at ang katotohanan sa loob ng kanyang cellphone. Sir Fernando, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na foyer. Napalingon si Fernando. Ang mukha ay nagulat at lalong nagdilim nang makita siya. Ano pa ang ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi kong, kailangan niyo pong makita to? Putol ni Laura sa kanya, hindi na inalintana ang paggalang. Wala nang puwang para doon. Ang buhay ng isang bata ang nakataya. Mabilis siyang tumakbo sa paanan ng engranding hagdanan, hinarangan ang daan ni Fernando. Inangat niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nagniningning sa medyo madilim na pasilyo. Sir? Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at awa. Ito po ang drama ng anak ninyo. Ipinakita niya ang screen sa mukha ni Fernando. Sa isang iglap, ang buong mundo ni Fernando Antunes ay huminto. Ang galit sa kanyang mukha ay nabura. Napalitan ng isang ekspresyong hindi maintindihan. Pagkalito, pagtanggi, at dahan-dahang gumagapang na kilabot. Sa screen, malinaw pa sa sikat ng araw, ay ang larawan ng tainga ng kanyang anak. Hindi ito isang simpleng pamumula. Ito ay isang imahe mula sa isang bangungot. Ang namamaga at nagnanag ng laman. Ang dilaw at berdeng likido
Ang hindi maikakailang senyales ng isang matinding impeksyon, isang sugat na tila inalisan ng lunas. Napaatras si Fernando na parabang sinampal. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Inagaw niya ang cellphone mula sa kamay ni Laura. Idinikit ang screen sa kanyang mukha na parabang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ano? Ano to? Ang mga salita ay hirap na lumabas sa kanyang bibig. Isang pabulong na sigaw. Iyan po ang sinisikap kong sabihin sa inyo, sabi ni Laura. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Iyan po ang sakit na pilit niyang isinesenyas sa atin. Sa sandaling iyon, si Isadora ay pumasok sa main door. Ang mukha ay puno pa rin ng inis mula sa pekeng emergency. Sir, wala naman palang sira sa likod. Niloloko lang yata tayo ng hardi. Natigil siya sa pagsasalita nang makita ang eksena. Si Laura umiiyak at si Sir Fernando nakatitig sa cellphone na parang nakakita ng multo. Sir, may problema po ba? Tanong ni Isadora, dahan-dahang lumalapit. Humarap sa kanya si Fernando. Ang mukha niya ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Laura kailanman. Hindi ito ang mukha ng isang CEO. Hindi ito ang mukha ng isang amo. Ito ay ang mukha ng isang ama na biglang namulat sa isang katotohanang kayang dumurog ng kanyang kaluluwa. Ikaw, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Ikaw ang may gawa nito. Ang larawan sa cellphone ay isang sentensya ng kamatayan para sa pagkatao ni Fernando. Ang bawat pixel ay isang akusasyon. Ang bawat kulay ng impeksyon ay isang patunay ng kanyang pagkabulag. Ikaw, ulit niya, ang boses ay isang mahinang dagundong na naglalaman ng isang paparating na bagyo. Ikaw ang may gawa nito. Ang mukha ni Isadora ay namutla. Ang kanyang profesional na maskara ay nagsimulang magkabitak-bitak. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Baka kung ano lang po yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan para siraan ako. Ngunit hindi na nakikinig si Fernando sa mga salita. Ang tanging nakikita niya ay ang kasinungalingan sa mga mata ni Isadora. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na sigaw na walang tunog ng kanyang anak. Sa isang galaw na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya, itinulak niya si Isadora sa kanyang daraanan. Hindi malakas, ngunit sapat para mawala ito sa kanyang harap. Huwag! Sigaw ni Isadora. Sinusubukang harangan siya, ngunit huli na. Ang CEO na laging kalmado at kalkulado ay wala na. Ang natitira ay isang ama na tumatakbo para sa buhay ng kanyang anak. Tinahak niya ang pasilyo. Bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa playroom kung saan niya nakita si Benicio, nakaupo sa sahig, yakap ang sarili na para bang nilalamig kahit na mainit ang gabi. Ang takot sa mga mata ni Benicio nang makita siya ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Fernando. Anak! Ang salita ay halos hindi lumabas. Lumuhod siya sa harap ng bata. Ang kanyang mamahaling suit ay nag-usot sa sahig. Ito ang unang pagkakataon na nakalapit siya ng ganito sa loob ng napakatagal na panahon. Anak, ako si Papa. Umatras si Benicio. Nanginginig. Itinaas ni Fernando ang kanyang mga kamay, dahan-dahan, tulad ng ginawa ni Laura kanina. Hayaan mo si Papa. Tingnan. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Hindi niya alam ang mga senyas. Ang tanging alam niya ay ang sakit na nakikita niya sa mga mata ng kanyang anak. Isang sakit na siya mismo ang nagpahintulot na mangyari. Dahan-dahan niyang hinawakan ang ulo ni Benicio. Sa pagkakataong ito, hindi pumalag ang bata. Tila pagod na itong lumaban. Tila sumuko na ito sa sakit. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng playroom, nakita ni Fernando ang katotohanan ng harapan. Mas malala ito kaysa sa litrato. Ang pamamaga,
ang amoy, ang luha na tahimik na dumadaloy mula sa mga mata ni Benicio. May kung anong kumikinang sa loob ng tainga nito. Nanginginig ang mga kamay ni Fernando habang maingat niyang sinubukang alisin iyon. Naramdaman niya ang pagtutol. May kumalansing. Isang maliit na piraso ng metal na may maliliit na tulis sa dulo ang nahugot niya. Marumi ito at may bahid ng dugo. Isang mahinang tunog ang kumawala kay Benicio. Hindi isang salita, kundi isang ungol ng sakit na mabilis na napalitan ng isang buntong hininga ng ginhawa. Yumakap ito sa binti ng kanyang ama at doon umiyak ng walang tunog. Napatingin si Fernando sa metal na nasa kanyang palad. Isang instrumento ng pagpapahirap, isang bagay na araw-araw, gabi-gabi, ay nagdudulot ng impyerno sa kanyang anak habang siya ay abala sa pagpapayaman, habang siya ay panatag sa mga kasinungalingan ng isang halimaw. Isang sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Fernando. Isang sigaw ng galit, ng pagsisisi, ng purong kawalan ng pag-asa. Binuhat niya ang kanyang anak. Sa ospital! Ngayon na! Sigaw niya sa kung sino mang nakakarinig. Paglabas niya ng playroom, naroon si Isadora. Sinusubukang magpaliwanag sa mga katulong. Tumawag ka ng abogado, sabi ni Fernando. Habang dumadaan, ang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Dahil sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ang mahalaga lang ay ang batang nanginginig sa kanyang mga bisig. Ang biyahe papunta sa ospital ay isang malabong paglalakbay sa impyerno. Bawat pulang ilaw ay isang pagsubok. Bawat segundo ay isang kawalang hanggan. Yakap niya si Benicio. Paulit-ulit na ibinubulong ang mga salitang sana ay matagal na niyang sinabi. Patawad anak, patawad. Nandito na si Papa. Sa emergency room, ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumilos. Kinuha nila si Benicio mula sa kanyang mga bisig at sa isang iglap, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng puting pasilyo. Ang kanyang damit ay may bahid ng dugo at nana ng kanyang anak. Umupo siya sa isang upuang plastik sa waiting room. Ang lugar na ito ay saksi sa libo-libong pighati. Ngayong gabi, sasaksihan nito ang pagguho ng isang Fernando Antunes. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng fluorescent, bumuhos ang lahat. Ang bawat araw na hindi niya pinansin ang kanyang anak. Ang bawat ulat ni Isadora na tinanggap niya ng walang tanong. Ang pagtataboy niya kay Laura, ang tanging taong nagsabi ng totoo. Ang huling pag-uusap nila ni Elena. Ang pangako niyang aalagaan ng kanilang anak. Lahat ay bumalik. Lahat ay sumampal sa kanya. Napayuko siya. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. At sa unang pagkakataon, mula noong mamatay ang kanyang asawa, umiyak siya. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang marahas na paghikbi na yumayanig sa kanyang buong katawan, isang tunog na nagmumula sa isang kaluluwang ganap na nadurog. Patawad, Elena. Hikbi niya sa kanyang mga kamay. Nabigo ako. Patawad, anak. Patawad. Isang doktor ang lumapit sa kanya. Mr. Antunes? Mabilis na itinaas ni Fernando ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Ang anak ko? Kamusta siya? Stable na po siya, sabi ng doktor. Nalapatan na po namin ng gamot. Malubha po ang impeksyon. Mabuti na lang at naidala niyo siya agad. Kung nagtagal pa po ito ng ilang araw, maaaring nagdulot na ito ng permanenteng pinsala sa kanyang pandinig o mas malala pa. Ang mga salitang yon ay ang huling dagok. Kung nagtagal pa, siya ang dahilan ng pagtatagal. Siya ang muntik ng maging dahilan ng permanenteng pinsala. Tumango si Fernando, hindi makapagsalita. Naramdaman niya ang isang matinding kawalan ng magawa. Pera, kapangyarihan, walang silbi ang lahat ng yun ngayon. Hindi niya kayang kausapin ang kanyang anak. Hindi niya alam kung paano siya tutulungan. Ngunit may isang taong nakakaalam. May isang taong nakakita.
May isang taong nakaintindi. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang call history. At doon, sa ilalim ng mga pangalan ng kanyang mga executive at abogado, ay ang numerong tinawagan niya kanina para sa background check ng isang aplikante. Laura Ramos. Tinitigan niya ang pangalan. Ang babaeng sinigawan niya. Ang babaeng hinusgahan niya. Ang babaeng pinalayas niya. Ang tanging pag-asa niya. Huminga siya ng malalim at pinindot ang call button. Ang pagring ng cellphone ni Laura ay parang isang alarma. Sa sunog, sa gitna ng gabi, binalot niya ang sarili sa kumot. Pilit na iwinawaksi ang ingay. Umaasang isa lang itong masamang panaginip. Ngunit patuloy ito. Nang sa wakas ay sagutin niya ito, ang boses na narinig niya ay hindi pamilyar sa una. Basag ito, puno ng pagsusumamo at halos isang bulong. Laura? Kinilabutan siya. Kilala niya ang boses na yon, ngunit wala na ang lamig, wala na ang awtoridad. Ang natira ay ang tunog ng isang taong ganap na nawasak. Sir Fernando? Nasa ospital kami, diretsong sabi nito. Si Benicio, kailangan ka niya Laura, pakiusap, kailangan kita. Ang pag-uusap na sumunod ay isang malabong ulap. Ang mga salita ni Fernando ay putol-putol, puno ng pagsisisi. Ang mga tanong ni Laura ay kalmado. Ang kanyang pag-aalala para kay Benicio ay nanaig sa anumang galit o sama ng loob na nararamdaman niya. Hindi siya nag-atubili. Ang pag-aalala sa bata ay mas malakas kaysa sa kanyang nasaktang pride. Pagdating niya sa pribadong silid ng ospital, ang eksenang nakita niya ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Si Fernando Antunes, ang CEO na kinatatakutan ng lahat, ay nakaupo sa tabi ng kama, ang kanyang mamahaling suit ay gusot, ang kanyang mukha ay namumugto, at ang kanyang mga mata ay pula. Si Benicio ay mahimbing na natutulog, may benda sa tainga at IV drip sa kamay. Tumayo si Fernando nang makita siya. Sa isang iglap, nakita ni Laura ang isang taong hindi niya kilala. Wala na ang hari. Ang nasa harap niya ay isang ordinaryong tao, isang ama na natatakot. Salamat sa pagdating mo, sabi nito. Ang boses ay paos. Laura, wala akong sapat na salita para sabihing patawad. Ako ang may kasalanan. Nabulag ako. Hindi ako nakinig. Sa'yo. At sa kanya. Tumingin si Laura sa natutulog na bata. Kamusta po siya? Iyon lang ang tanging tanong na mahalaga. Magiging maayos daw siya, sagot ni Fernando. Pero paano ko siya kakausapin? Paano ko malalaman kung may kailangan siya? Paano ko sasabihing nagsisisi ako? Doon, sa gitna ng amoy ng antiseptic at ng tahimik na pagpibip ng mga makina, naupo si Laura, hindi bilang isang katulong na bumalik sa trabaho, kundi bilang isang guro na haharap sa kanyang pinakaimportanteng estudyante. Kung gusto niyo po siyang kausapin, malumanay na sabi ni Laura, kailangan niyong matutunan ang lengguwahe niya. Kinabukasan, sa isang tahimik na study sa mansyon, nagsimula ang unang aralin. Ang malaking mesa na gawa sa mahogany na karaniwang pinapatungan ng mga importanteng kontrata ay naging isang silid-aralan. Si Laura, na may hawak na lumang libro at mga printout mula sa internet, ay matiyagang nagturo. Si Fernando, ang estudyante, ay nakaupo sa kanyang tapat. Ang atensyon ay buong-buo. Ito po ang senyas para sa hello, sabi ni Laura. Itinaas ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang noo at iginalaw ito papalabas na parang sumasaludo. Ginaya ni Fernando. Ang mga kamay na sanay pumirma ng milyon-milyong kontratang kasunduan ay tila naging mga daliri ng isang paslit na ngayon pa lang natututong magsulat. Ang kanyang mga galaw ay matigas, alanganin, at puno ng frustrasyon. Hindi ko makuha, sabi niya, napapabuntong hininga. Okay lang po yan, sir.
Ulitin po natin. Sagot ni Laura, ang kanyang pasensya ay hindi nauubos. Nagpatuloy sila. Tubig, pagkain, salamat, patawad. Bawat senyas ay isang bagong mundo para kay Fernando. At sa bawat pagkakamali, lalong lumalabas ang kanyang determinasyon. Pagkatapos, itinuro ni Laura ang isang senyas na nagpatigil sa mundo ni Fernando. Ito naman po ang pamilya, sabi ni Laura. Bumuo ng letrang F sa magkabilang kamay at pinag-ikot ang mga ito hanggang sa magdikit ang mga dulo ng kanyang mga hinlalaki at hintuturo. Napatitig si Fernando sa mga kamay ni Laura. Ang senyas na yon, ang eksaktong senyas na yon, ang tawa ni Elena. Nakuha ko na, Nando. Ito ang sign para sa pamilya. Biglang bumalik ang alaala, matalas at masakit. Ang huli nilang pag-uusap, ang masasakit na salitang binitawan niya. Ang sakit sa mga mata ni Elena. Nabitawan niya ang hawak na ballpen. Yumuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sinubukan niyang gayahin ang senyas, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi sumunod. Tila may sarili silang isip, mga daliring pinaparusahan siya sa kanyang mga kasalanan. Isang mainit na likido ang pumatak sa ibabaw ng mesa. Isang luha, tapos isa pa. Hindi nagsalita si Laura, hindi siya nagtanong. Tahimik lang siyang tumayo, kumuha ng isang basong tubig at inilapag ito sa tabi ni Fernando. Ang kanyang katahimikan ay isang anyo ng pangunawa, isang espasyong ligtas kung saan maaaring ilabas ng isang tao ang kanyang pighati. Ilang sandali pa, isang maliit na kamay ang humawak sa braso ni Fernando. Sabay silang napalingon. Nakatayo doon si Benicio, gising na at nakabihis. Ang benda sa kanyang tainga ay bago. Tumingin ito mula sa umiiyak niyang ama patungo kay Laura. Pagkatapos, tumingin ito sa mga kamay ni Fernando na sinusubukang gawin ng senyas. Dahan-dahan, itinaas ni Benicio ang sarili niyang mga kamay at ginawa ang perpektong senyas para sa pamilya. Napatingin si Fernando sa kanyang anak at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Benicio. Isang tunay na ngiti, isang nangiting nagsasabing, naiintindihan kita. Ang nangiting iyon, ang nagsilbing lakas ni Fernando. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Muli niyang sinubukan ng senyas, ginagaya ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, nakuha niya. Sa ibabaw ng ulo ni Benicio, nagtama ang mga mata ni na Fernando at Laura. Wala silang sinabi, ngunit sa isang tinginan na yon, isang tulay ang nabuo. Isang tulay na gawa sa pasasalamat, sa paghanga, at sa isang kislap ng isang bagay na mas malalim, isang pangako ng isang bagong simula. Kinagabihan, habang mahimbing na ang mag-ama, nagpasya si Laura na linisin na ang mga gamit na naiwan ni Isadora sa dating kwarto nito. Gusto ni Fernando na mawala ang lahat ng bakas ng babaeng yon sa pamamahay niya. Habang inaalis niya ang mga libro mula sa isang aparador, isang papel ang nalaglag mula sa isa sa mga ito. Isa itong bank statement. Pinulot niya ito, balak na itapon lang, ngunit isang pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon sa listahan ng mga transaksyon. Isang paulit. Ulit na malaking deposito, buwan-buwan, mula sa isang kumpanya, MA Holdings. Napakunot ang noo ni Laura. Pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya narinig. Kinuha niya ang papel at dinala ito kay Fernando, na nasa kanyang opisina at nagbabasa. Sir, pasensya na po sa abala, sabi niya. Nahanap ko po ito sa mga gamit ni Isadora. Baka po importante. Kinuha ni Fernando ang papel. Ang tingin ay kaswal lang. Ngunit nang mabasa niya ang pangalan ng kumpanya, ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang init at pag-asa na nakita ni Laura kanina ay napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Saan mo ito eksaktong nahanap? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may panganib. Nalaglag po,
mula sa isang libro sa kwarto niya. Tinitigan ni Fernando ang papel. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak dito hanggang sa mangulubot ito. MA Holdings, ang kumpanyang pag-aari ng kanyang pinsan. Si Miguel Antunes, ang katahimikan sa opisina ni Fernando, ay naging kasing bigat ng tingga. Ang papel sa kanyang kamay, isang simpleng bank statement, ay naging isang hatol. Ang pangalang MA Holdings ay isang tatak ng lason. Sir? Nag-aalalang tanong ni Laura, napansin ang biglaang pagbabago sa anyo ni Fernando. Ang init sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang bagyo ng yelo. Hindi agad sumagot si Fernando. Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel sa mesa na para bang isa itong bombang sasabog anumang oras. Inangat niya ang kanyang tingin kay Laura at sa mga mata niya, nakita nito ang isang galit na mas malalim at mas personal kaysa sa galit na ipinakita niya kay Isadora. Laura, sabi niya, ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Ilarawan mo sa akin kung paano mo ito nakita. Nalaglag lang po mula sa isang libro, sir, habang nagliligpit ako ng mga gamit ni Isadora, ulit ni Laura. Tumango si Fernando, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga piraso ng palaisipan ay isa-isang nabubuo sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay mas karumal-dumal kaysa sa kanyang inaakala. MA Holdings, bulong niya na para bang nilalasahan ng pait ng pangalan. Miguel Antunes, pinsan ko. Umupo siya ng mabigat sa kanyang silya, tila pasan ang buong mundo. Si Isadora, hindi siya nag-iisa. Napatingin sa kanya si Laura, naguguluhan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Fernando, isang buntong hininga na puno ng kasaysayan ng pamilya at ng mga sugat na hindi kailanman naghilom. Ang ama ko at ang ama ni Miguel ay magkapatid. Simula niya, ang boses ay naglalakbay sa nakaraan. Sila ang nagsimula ng Antunes Corp, pero ang ama ko, ang may pangarap, ang may lakas ng loob. Ang ama ni Miguel ay laging kontento sa maliit, laging takot sumugal. Kaya naman nang lumago ang kumpanya, ang pangalan ng ama ko ang mas nakilala. Hindi yun matanggap ni Miguel, pagpapatuloy niya. Mula pagkabata, laging may inggit sa mga mata niya. Inggit sa aking mga laruan, sa aking mga grado, sa atensyon na nakukuha ko mula sa lolo namin. Para sa kanya, lahat ng mayroon ako ay dapat sa kanya. Naniniwala siyang dinaya ng pamilya ko ang pamilya niya. Naalala ni Fernando ang bawat mapanuyang nangiti ni Miguel, ang bawat komento tungkol sa simpleng buhay ni Elena, ang bawat pakikiramay na may halong pang-insulto nang malaman nilang bingi si Benicio. Nang mamatay si Elena, isa siya sa mga unang dumamay, sabi ni Fernando. Ang pait ay malinaw sa kanyang boses. At nang kailangan ko ng bagong yaya para kay Benicio, siya ang nagrekomenda kay Isadora. Sabi niya, the best in the field. Isang trusted contact daw niya. Napatingin si Fernando kay Laura, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi lang ito pagnanakaw. Hindi lang ito simpleng pagpapabaya. Ito ay isang plano, Laura. Isang plano para pahirapan ang anak ko, para pahirapan ako, para unti-unti akong sirain hanggang sa wala nang matira. Ang bigat ng katotohanan iyon ay lumapag sa silid. Ang pagpapahirap kay Benicio ay hindi isang random na krimen ng isang masamang tao. Ito ay isang kalkuladong pag-atake, isang sandatang ginamit sa isang digmaang matagal nang nangyayari. Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ni Fernando kay Laura. Hindi na siya isang katulong. Hindi na lang siya isang guro. Siya ang tanging taong nakakita sa katotohanan. Siya ang nagdala ng liwanag sa isang madilim na sulok na pilit niyang iniiwasan. Siya ang kanyang naging mata
ang kanyang naging puso. Siya na ngayon ang kanyang kakampi. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Fernando. Ang boses ay puno na ng determinasyon. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, biglang tumunog ang cellphone ni Fernando na nakapatong sa mesa. Ang ingay nito ay parang isang putok ng baril. Sabay silang napatingin sa screen. Ang pangalan na nakarehistro ay nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Miguel Antunes calling. Nagkatinginan sina Fernando at Laura. Isang mabilis, ngunit malalim na pag-uusap na walang salita. Huwag kang magpapahalata. Huminga ng malalim si Fernando, pinakalma ang sarili. Ang CEO na sanay sa mga pressure-filled negotiations ay muling lumabas. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa speakerphone. Miguel, sabi niya, ang boses ay kontrolado at walang emosyon. Nando, pinsan, kamusta? Ang boses sa kabilang linya ay masayang-masaya, ngunit ang saya ay peke at manipis na parang salamin. Nababalitaan ko ang nangyari sa ospital. Grabe, nakakashock. Okay lang ba ang pamangkin ko? He's fine. He's resting. Maikling sagot ni Fernando. Pinipiga ang kamao sa ilalim ng mesa. Nako, salamat sa Diyos. Nag-alala talaga ako, sabi ni Miguel. At yung Isadora na yon, hindi ko maisip na magagawa niya yon. Matapos ko pa siyang irekomenda sa'yo. Nakakahiya. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng abogado para kasuhan siya, sabihan mo lang ako. Ang alok ay parang isang ahas na nag-aalok ng mansanas. I can handle it, matigas na sabi ni Fernando. Sige, sige. Alam ko namang kaya mo. Gusto ko lang ipaalam na nandito lang ako, sabi ni Miguel. Isang saglit na katahimikan. Actually, Nando, naisip ko lang. At heto na, ang tunay na dahilan ng pagtawag. Dadalaw ako bukas. Gusto kong personal na makita na okay ang bata para makasiguro lang. Family first, di ba? Hindi ito isang tanong, isa itong pahayag. Isang banta na nakabalot sa pag-aalala. Napatitig si Fernando kay Laura. Sa mga mata nito, nakita niya ang sarili niyang determinasyon. Of course, sagot ni Fernando. Ang boses ay kasing kinis ng yelo. Hihintayin ka namin. Ibinaba niya ang tawag. Ang katahimikan na bumalik sa silid ay hindi na katahimikan ng pagluluksa. Ito ay ang katahimikan bago ang isang digmaan. Ang araw ng pagdating ni Miguel ay hindi isang ordinaryong araw sa mansyon. Ito ay isang paghahanda para sa isang pagtatanghal. Si Laura, sa kanyang simpleng uniforme, ay hindi na lang isang katulong. Siya ay isang espiya, isang bantay. Ang bawat sulok na nililinis niya ay tinitingnan niya ng may bagong antas ng pag-iingat. Ang bawat tunog ay pinakikinggan niya. Si Fernando ay nagkulong sa kanyang opisina buong umaga. Nang lumabas ito, ang CEO maskara niya ay perpektong nakasuot muli. Kalmado, kontrolado, walang emosyon. Ngunit nakita ni Laura sa mga mata nito ang isang kislap na hindi naroon dati. Isang determinasyong kasing talim ng patalim. Si Benicio, ang sentro ng kanilang mundo, ay tila mas panatag. Ang pamamaga sa kanyang tainga ay unti-unti nang nawawala. Ngayon, sa tabi niya palagi si Laura na nagsisilbing kanyang boses at tainga. Mayroon na siyang kakampi. Nang tumunog ang doorbell, ang tunog nito ay parang isang hudyat. Isang hudyat na nagsimula na ang dula. Pumasok si Miguel Antunes, may dalang isang malaking stuffed toy na oso at isang nangiting kasing lapad ng kanyang pagkukunwari. Gwapo siya, bihis na bihis, at ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Mukha siyang taong mapagkakatiwalaan mo sa iyong buong buhay. Para kay Laura, mukha siyang isang ahas na nakabalat kayo. Nando! Pinsan! Masayang bati nito. Tinapik sa balikat si Fernando. At sino itong anghel na ito? Ang tingin niya ay bumaling kay Benicio, na agad na nagtago sa likod ng mga binti ni Laura. Si Benicio!
Simpleng sagot ni Fernando. Siyempre, ang gwapo mong bata, sabi ni Miguel, lumuhod para maging kapantay ng bata. Tito Miguel mo to, may dala ako para sa'yo. Inilahad niya ang malaking oso. Ngunit si Benicio ay lalong sumiksik kay Laura. Ang maliliit niyang kamay ay humigpit sa kapit sa palda nito. Umiling siya ng mabilis. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Isang bahagyang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Miguel. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Napalitan ng isang mapagpaumanhing ngiti. Mahiyain pala. Sige, mamaya na lang siguro. Tumayo siya at hinarap si Fernando. Kamusta ka na talaga, pinsan? Nag-alala ako sa'yo. Sa buong eksena, si Laura ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Benicio. Hinaharangan ito mula sa tingin ni Miguel. Sa isang wikang hindi naiintindihan ng kanilang bisita, ang kanyang mga kamay ay marahang gumalaw. Okay ka lang? Senyas ni Laura. Mabilis na umiling si Benicio. Ang kanyang mga maliliit na daliri ay nanginginig habang gumagawa ng senyas. Masamang tao. Napatingin si Laura kay Fernando na nakamasid sa kanila. Hindi niya kailangang isali ng eksaktong salita. Ang takot sa mukha ni Benicio ay sapat na. Itinuwid niya ang kanyang sarili at nagsalita sa isang magalang ngunit matatag na boses. Sir Miguel, medyo hindi pa po sanay si Benicio sa mga bisita. Pasensya na po. Ang paraan ng pagkakasabi niya ay malinaw. Hindi lang ito hiya, ito ay pag-ayaw. Ang nangiti sa labi ni Miguel ay bahagyang minipis. Of course, naiintindihan ko. Ang hapunan ay isang pag-aaral sa tensyon. Ang mahabang mesa ay tila isang larangan ng digmaan. Si Miguel ay puno ng mga kwento, mga papuri, at mga tanong na may dobleng kahulugan. Si Fernando ay sumasagot ng maikli at nasa punto. Habang si Laura ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Benicio, tinitiyak na kumakain ito at nagsisilbing isang pader sa pagitan ng bata at ng panganib. At doon, sa gitna ng pagkain, inihulog ni Fernando ang pain. Actually, Miguel, I'm glad you came. Kaswal niyang sabi habang hinihiwa ang kanyang steak. I was about to call you. I'm thinking of a major expansion. Europe. Biglang naging mas matalas ang mga mata ni Miguel. Talaga? Magandang balita yan. Anong industriya? Technology. Sagot ni Fernando. May isang maliit pero promising na tech company sa Germany na tinitingnan ko. Potential acquisition. Malaki ang potensyal, pero kailangan kong kumilos ng mabilis at tahimik bago malaman ng mga kakompetensya. Ang mga salita ay parang pulot sa pandinig ni Miguel. Ang kanyang pagkukunwaring pag-aalala ay napalitan ng hindi maitatagong kasakiman. Wow, that's big, Nando. Kailangan mo ng tulong sa research? Marami akong contacts doon. Salamat, Miguel. Pero sa ngayon, it needs to be kept strictly confidential. Sa atin lang to, sabi ni Fernando, at sinulyapan niya si Laura na para bang sinasabing, at sa kanya. Tumango si Miguel, sinusubukang magmukhang kaswal, ngunit ang kanyang isip ay halatang tumatakbo na. Pagkatapos ng hapunan, hindi na nagtagal si Miguel. Ang kanyang layunin sa pagdalaw ay natapos na. Nakuha na niya ang impormasyong kailangan niya o ang impormasyong akala niya ay kailangan niya. Sige, pinsan, aalis na ako. Sabi niya sa may pinto. Mag-ingat kayo. Lalo ka na, Benicio. Dagdag niya, isang huling pagtatangka sa kabaitan na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang magsara ang pinto at marinig nila ang tunog ng papalayong sasakyan, ang bigat sa loob ng mansyon ay tila gumaan. Napabuntong hininga si Fernando at napasandal sa pader. The snake has taken the bait. Tumingin siya kay Laura at sa unang pagkakataon, isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magaling. Magaling tayong dalawa. Sa sandaling iyon, ang relasyon nila ay lumagpas na sa pagiging amo at empleyado. Sila ay magkakampi. Ping! Ang isang matinis na tunog mula sa cellphone ni Fernando
ay bumasag sa katahimikan. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala. Ipinakita niya ang screen kay Laura, isang security notification. Alert! Unauthorized access detected. Location: CEO's office, Antunes Tower. Access log: guest pass, Miguel Antunes, 7:45 p.m. Ang oras ay ilang minuto lang matapos niyang banggitin ang tungkol sa Germany. Ang pain ay hindi lang kinagat. Nilunok ito nang buo ang boardroom ng Antunes Corp ay ang kaharian ni Fernando. Malamig, tahimik, at bawat upuan sa paligid ng mahabang mesa ay kumakatawan sa kapangyarihan. Ngayong umaga, ang hangin sa loob ay mas malamig kaysa karaniwan. Ang mga board member ay nakaupo na, ang kanilang mga mukha ay nagtatanong. Walang sino man ang nakakaalam kung bakit ipinatawag ang emergency meeting na ito. Pumasok si Miguel Antunes sa silid na parang pag-aari niya ito. Ang kanyang suit ay mamahalin, ang kanyang ngiti ay malawak, at ang kanyang paglakad ay puno ng kayabangan. Para sa kanya, ito ay isang ordinaryong araw. Isa na namang pagkakataon para ipakita ang kanyang galing. Lumapit siya kay Fernando at tinapik ito sa likod. Pinsan, mukhang seryoso to. Don't tell me, yung German expansion na ba yan? Bulong niya, ang boses ay puno ng pananabik. Hindi ngumiti si Fernando. Tumingin lang siya sa kanyang pinsan, isang tinging malamig na kayang magpayelo ng apoy. Umupo ka, Miguel. Magsisimula na tayo. Nawala ang nangiti ni Miguel sa naramdamang lamig. Umupo siya, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Tumayo si Fernando sa harap ng lahat, sa paanan ng mesa. Hindi siya nagsalita. Sa halip, pinindot niya ang isang remote. Bumaba ang isang malaking screen sa likod niya at umilaw. Good morning, everyone. Simula niya, ang boses ay kalmado at kontrolado. Ipinatawag ko kayo ngayon hindi para pag-usapan ng expansion, kundi para pag-usapan ng isang betrayal. Ang unang lumabas sa screen ay isang pamilyar na dokumento, ang access log sa Antunes Tower mula sa gabi ng kanilang hapunan. Malinaw na nakalista ang pangalan ni Miguel Antunes at ang oras ng pagpasok at paglabas niya sa opisina ni Fernando. Isang security breach, sabi ni Fernando. May isang taong pumasok sa aking opisina nang walang pahintulot. Ilang minuto. Matapos kong ibahagi ang isang confidential na impormasyon, nagsimulang mamutla si Miguel. Nando, ano to? Nag-usap tayo, di ba? Sabi ko bibisita ako sa'yo para kumustahin ka. Baka nagkamali lang ang log. Talaga? Tanong ni Fernando. Hindi pinapansin ang kanyang pagpapalusot. Pinindot niyang muli ang remote. Ang sumunod na lumabas sa screen ay ang bank statement ni Isadora. Naka-highlight ang mga paulit-ulit na deposito mula sa MA Holdings. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Ang mga board member ay nagtitinginan. Ang kanilang pagkalito ay napapalitan ng pagkabigla. This is ridiculous, sigaw ni Miguel. Napatayo. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Anong kinalaman ko sa yaya na yan? Baka may utang lang siya sa kumpanya ko. This is slander, Fernando. Ginagawa mo to dahil sa stress, dahil sa pagluluksa mo. Sinubukan niyang gamitin ang pighati ni Fernando laban dito. Isang malaking pagkakamali. Pagluluksa? Tanong ni Fernando. Ang boses ay nanatiling mapanganib na kalmado. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Tama si Miguel. Nagluluksa ako. Nagluluksa ako para sa mga panahong nabulag ako. Nagluluksa ako para sa sakit na dinanas ng aking anak sa kamay ng isang babaeng personal niyang inirekomenda. Humarap siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Pero tapos na ang pagluluksa. Ngayon, panahon na para sa katotohanan. Pinindot niya ang remote sa huling pagkakataon. Hindi isang dokumento ang lumabas, isang audio player. At pagkatapos, isang boses ang pumuno sa nakakabinging katahimikan ng boardroom.
ang boses ni Isadora. Pero hindi ito ang boses na professional at malumanay. Ito ay boses na basag, nanginginig, at puno ng takot. Ito ang tunog ng isang taong wala nang matatakbuhan. Hindi ko po ginusto. Inutusan lang po ako. Siya, si Sir Miguel po ang nag-utos sa akin. Ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ni Miguel. Sabi niya, gawin ko daw lahat para magmukhang problema ang bata. Para mas stress si Sir Fernando. Sabi niya, kung mas lalong maghirap ang bata, mas madaling malilito si Sir Fernando sa negosyo. Ang sabi niya, ilagay ko daw yung device sa tainga. Para daw yon sa stimulation. Pero ang totoo, alam kong para yon sa sakit. Binabayaran niya po ako buwan-buwan. Sabi niya, kapag bumagsak si Sir Fernando, malaki ang makukuha ko. Patawad po. Pakiusap, patawad. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay mas mabigat pa sa kamatayan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Miguel. Ang kulay sa kanyang muka ay tuluyan ng nawala. Para siyang isang estatwang gawa sa abo, handa nang gumuho anumang oras. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Tumayo si Fernando, hindi na nakatingin sa kanyang pinsan. Humarap siya sa board. Mayroon pa bang mga tanong? Walang umimik. Ang hatol ay naibigay na. Security! Sabi ni Fernando sa intercom. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang gwardiyang nakauniforme. Lumapit sila kay Miguel. Fernando, pinsan, pakiusap. Ang mga unang salitang nagawang bigkasin ni Miguel, isang desperadong bulong. Tumingin si Fernando sa kanya sa huling pagkakataon, hindi bilang pinsan, kundi bilang isang hukom. Wala na akong pinsan. Hinawakan ng mga gwardiya ang braso ni Miguel. Ang dating mayabang na lalaki ay wala ng lakas na lumaban. Habang inaakay siya palabas, ang kanyang mamahaling sapatos ay kumakaladkad sa sahig, isang tunog ng ganap na pagkatalo. Nang magsara ang pinto, hinarap ni Fernando ang natitirang mga miyembro. The meeting is adjourned. Isa-isa silang umalis. Iniwan si Fernando sa kanyang kaharian, ngayon ay nalinis na mula sa laso ng pagkakanulo. Hindi siya nakaramdam ng saya o ng paghihiganti. Ang tanging naramdaman niya ay isang malawak at malalim na kaluwagan. Tapos na. Ang biyahe pa uwi ay iiba na. Ang mga ilaw ng syudad ay hindi na mga naghahabulang bituin. Ang mga ito ay mga ilaw ng pag-asa. Pagpasok niya sa mansyon, sumalubong sa kanya ang isang katahimikang pamilyar. Ngunit ngayon ay may kasamang init. Hindi na ito isang malaking hawla. Ito na ay isang tahanan. Narinig niya ang mahinang tunog mula sa sala. Naglakad siya patungo doon. At ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa tabi ng malaking bintana, kung saan ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw ay pumapasok, nakaupo si Laura at si Benicio sa sahig. Magkaharap sila. Itinaas ni Laura ang kanyang mga kamay at dahan-dahang ginawa ang isang pamilyar na senyas. Ang senyas na minsan ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ang senyas para sa pamilya, ginaya ito ni Benicio. Ang kanyang mga daliri ay maliit ngunit tiyak. Nakangiti siya. Tahimik na nanood si Fernando mula sa dilim ng pasilyo, isang aninong hindi nila napapansin. Tinitingnan niya ang eksena, ang babaeng nagligtas sa kanila, at ang batang muli niyang natutunan mahalin. At doon, sa wakas, sa gitna ng katahimikan ng kanyang tahanan, naintindihan na niya. Ang pamilya ay hindi isang pangalan. Hindi ito tungkol sa dugo. Ito ay isang wika. Isang wikang natututunan hindi sa tainga, kundi sa puso. Lumipas ang ilang buwan. Ang katahimikan sa mansyon ng mga Antunes ay hindi na ang katahimikan ng kalungkutan. Ito na ngayon ang katahimikan ng kapayapaan. Ang mga araw ay hindi na puno ng tensyon at takot, kundi ng mga senyas, ng mga ngiti, at ng tunog ng mahihinang halakhak ni Benicio,
Isang tunog na walang boses ngunit umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Isang linggo ng umaga, ang amoy ng sinangag at mainit na tsokolate ay pumuno sa kusina. Hindi na ito ang malaki at malamig na kusina na para lang sa mga katulong. Ngayon, ito ay isang lugar kung saan ang pamilya ay nagsasama-sama. Si Fernando, na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts, ay naghahalo ng pancake batter. Ang dating CEO na hindi marunong magprito ng itlog ay ngayon, sa ilalim ng matiyagang pagtuturo ni Laura, ay natututo na. Si Benicio ay nakaupo sa high chair, masayang pinupukpok ang kanyang kutsara sa mesa. Nang makita niyang nakatingin si Laura, itinaas niya ang kanyang kamay at ginawa ang senyas para sa masarap. Ngumiti si Laura. Umupo siya sa tabi ng bata at ginawa ang senyas pabalik. Masarap kasi si Papa ang nagluto. Nakita ni Fernando ang kanilang pag-uusap. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting natural at hindi napilit. Ang pag-aaral ng FSL ay hindi na isang gawain para sa kanya. Ito na ang kanyang paraan para kumonekta, para bumawi, para magmahal. "The pancakes are ready," sabi niya. Inilapag ang isang plato sa harap ni Laura. Mayroon itong 2 maliliit na pancake para kay Benicio at isang malaking hugis puso para kay Laura. Namula ang pisngi ni Laura. "Sir, hindi niyo na po kailangang gawin yan." "Fernando," pagtatama nito, ang kanyang boses ay malumanay. "Call me Fernando. At kailangan kong gawin yan. Utang ko sa'yo ang lahat ng ito, Laura." Ang mga sandaling tulad nito ay nagiging mas madalas. Ang mga simpleng pag-uusap, ang mga nagtatagpong tingin sa ibabaw ng ulo ni Benicio. Ang isang kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila kapag ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit habang nagtuturo ng bagong senyas. Si Laura na dating katulong na laging nakayuko ay ngayon bahagi na ng tahanan. Siya ang tulay sa pagitan ng mag-ama. Siya ang puso na muling nagpatibok sa isang bahay na matagal nang natutulog. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Fernando ang sarili na hindi na lang paghanga ang nararamdaman niya para kay Laura. Ito ay isang bagay na mas malalim. Nakikita niya ito sa paraan ng pag-aalaga nito kay Benicio, na para bang sarili niyang anak. Nakikita niya ito sa pasensya nito habang tinuturuan siyang mulit-muli ng isang mahirap na senyas. Nakikita niya ito sa ngiti nito tuwing umaga, isang nangiting kayang magpaliwanag sa pinakamadilim na silid. Isang gabi, matapos matulog si Benicio, natagpuan niya si Laura sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin. Ang hangin ay malamig, kaya kumuha siya ng isang shawl at maingat na ipinatong sa mga balikat nito. Nagulat si Laura. "Fernando, salamat." "Walang anuman," sabi niya. Tumayo sa tabi nito. Ilang sandali silang tahimik, parehong nakatingin sa kalawakan. "Laura," basag niya sa katahimikan, "may gusto akong pag-usapan." Humarap sa kanya si Laura. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng buwan. "Ano po yun?" "Matagal na kitang pinagmamasdan." Simula ni Fernando, ang kanyang boses ay seryoso. "Ang kontrata mo bilang yaya ni Benicio ay malapit nang matapos." Isang biglaang kaba ang naramdaman ni Laura. Alis na ba siya? Tapos na ba ang lahat? Pero, mabilis na dugtong ni Fernando na nahalata ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. "Ayokong umalis ka. Ang totoo, meron akong ibang alok para sa'yo." Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. "Gusto kong manatili ka. Hindi bilang katulong, hindi bilang yaya." Inabot niya ang sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Laura habang binubuksan niya ito. Sa loob ay isang formal na kontrata. Ang titulo, "Family Manager and Permanent Interpreter for the Antunes Household." Ang sahod ay triple sa kasalukuyan niyang sahod. Mayroon itong mga benepisyo, insurance, at isang provision para sa karagdagang pag-aaral kung gugustuhin niya. Ito ay isang career, isang kinabukasan.
Ngunit alam ni Laura, habang binabasa ang mga salita, na ang alok ay higit pa sa isang trabaho. Ito ay isang imbitasyon para maging permanenteng bahagi ng kanilang buhay. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Bulong niya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sabihin mong oo, sabi ni Fernando. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi maitatago. Ito ay hindi ang tingin ng isang amo. Ito ay ang tingin ng isang lalaking humihingi. Pero bakit? Tanong ni Laura. Masyadong malaki ang alok na ito. Dahil kailangan ka namin, Laura, sabi ni Fernando. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging isang ama. Ikaw ang nagbalik ng nangiti sa mga labi ng anak ko. Ikaw ang nagdala ng buhay pabalik sa bahay na ito. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang espasyo sa pagitan nila ay halos wala na. Pero may isa pang dahilan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Laura. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata para makita nito. Nag-aalangan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati napakatigas at puno ng frustrasyon. Ngunit ngayon ay gumagalaw ng may bagong natutunang kahulugan. Ang kanyang mga daliri, medyo nanginginig pa rin, ay bumuo ng mga senyas. Paano? Sabihin, mahal, kita. Ang mga salitang isinenyas ni Fernando ay lumutang sa malamig na hangin ng gabi, mas malakas pa sa anumang sigaw, mas malinaw pa sa anumang bulong. Paano? Sabihin, mahal kita. Ang mga luha na kanina pa namumuo sa mga mata ni Laura ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit hindi ito mga luha ng lungkot o pasasalamat. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan, isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Isang namang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagliwanag sa kanyang buong mukha. Hindi siya sumagot gamit ang boses. Sa halip, marahan niyang kinuha ang nanginginig na mga kamay ni Fernando. Ang balat nito ay maggaspang mula sa stress at trabaho. Ngunit sa ilalim noon ay isang init na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ganito, bulong niya, ang kanyang hininga ay mainit sa malamig na gabi. Dinala niya ang kanang kamay ni Fernando sa dibdib nito, sa tapat ng puso. Una, ito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang isinara ang mga daliri nito sa isang kamao, maliban sa hinlalaki na nakaturo pa itaas. Pagkatapos, ito. At sa huli, marahan niyang itinuro ang sarili niya. Puso, kamao, ikaw, paliwanag niya. Iyon ang paraan para sabihin ang tatlong salita sa isang paraan na mas malalim, mas makahulugan. Tinitigan ni Fernando ang kanilang magkahawak na mga kamay. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Laura. Huminga siya ng malalim na para bang naghahanda para sa isang napakahalagang business presentation. Binitawan niya ang kamay ni Laura. Itinaas niya ang sarili niyang kamay. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan, wala nang tigas. Ang kanyang mga galaw ay tiyak, puno ng damdamin, at nagsasalita ng isang katotohanang matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Ang kanyang kamay ay dumapo sa kanyang puso. Ikinuyom niya ang kanyang mga daliri at itinuro niya si Laura. Mahal kita. Ang tatlong senyas ay perpekto. Isang pag-amin na walang tunog, ngunit umalingaw-ngaw sa buong kalawakan. Napangiti si Laura sa gitna ng kanyang mga luha. Ang puso niya ay tila sasabog sa saya. Itinaas din niya ang kanyang mga kamay. At sa isang galaw na puno ng pagmamahal at katiyakan, sinagot niya siya sa parehong wika. Mahal din kita. Hindi na napigilan ni Fernando ang sarili. Hinapit niya si Laura sa kanyang mga bisig, isang yakap na puno ng pasasalamat, ng pagsisisi at ng isang pangako, ng isang bagong simula. Naramdaman ni Laura ang pagtibok ng puso nito sa kanyang dibdib. Isang ritmong nagsasabi sa kanya na sa wakas, nakauwi na siya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok ni Laura.
Nilalanghap ang pamilyar na amoy nito na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, Laura. Bulong niya. Pero gusto kong subukan. Kasama ka. Magkasama tayo. Sagot ni Laura. Ang kanyang boses ay bahagyang nababasag. Isang maliit na tunog mula sa pinto ng balkonahe ang nagpahiwalay sa kanila. Nakatayo doon si Benicio, suot ang kanyang pajama na may mga larawan ng bituin. Kinukusot ang kanyang mga mata. Tumingin ito sa kanyang ama. Pagkatapos ay kay Laura na magkayakap. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagtaka. Sa halip, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumakbo siya palapit at yumakap sa mga binti nilang dalawa. Isiniksik ang sarili sa pagitan nila. Kinukumpleto ang bilog. Napatingin si Fernando kay Laura sa ibabaw ng ulo ng kanilang anak. Sabay silang tumawa, isang tawang malinis at puno ng pag-asa. Lumuhod silang dalawa para maging kapantay ng bata at ang yakap ay naging isang buhol ng 3 tao, isang buhol na hindi na kayang kalagin ng anumang pagsubok. Magkahawak kamay silang 3 na pumasok muli sa loob. Habang naglalakad sila pabalik sa silid ni Benicio, ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanilang mga anino sa dingding. Isang anino ng isang lalaki, isang anino ng isang babae, at isang maliit na anino sa gitna. Ang kanilang mga kamay ay magkakaugnay, ang perpektong larawan ng isang pamilya. Nang maihatid na nila si Benicio sa kama at bago isara ang pinto, lumingon si Fernando kay Laura. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang lahat ay nasabi na sa wika ng kanilang mga puso. Marahan niyang hinawakan ang pisngi nito at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha. Ang kanilang unang halik ay hindi marahas o puno ng pagnanasa. Ito ay malumanay, isang sagradong panata, isang pangako ng habambuhay. Habang nakatayo sila roon, sa tahimik na pasilyo ng isang bahay na dating malamig at walang buhay, alam nilang pareho na hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito ang simula. Ang bagong simula ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pagpili. Isang pamilyang natutong makinig, hindi gamit ang tainga, kundi gamit ang buong puso. At sa katahimikan ng kanilang bagong mundo, ang kanilang pag-ibig ay ang pinakamalakas na tunog sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Fernando, Laura at Benicio. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang sigaw na walang tunog hanggang sa huling wika ng puso, naging karangalan namin ang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Sa pagsulat namin nito, ang bawat salita ay isang paalala na ang tunay na komunikasyon ay hindi laging nangangailangan ng boses. Minsan, ang pinakamalalim na pag-uusap ay nangyayari sa katahimikan, sa isang tingin, sa isang yakap, sa isang senyas na nagmumula sa puso. Naway mag-iwan ito sa atin ng aral na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, sa pagharap sa mga pagkakamali, at sa tapang na matutong muli para sa mga taong ating minamahal. At higit sa lahat, sana'y ipaalala nito sa atin na palaging may pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali. Muli, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.